sa pangyayaring ito ay naghabagat. Yung biglaan na sumasama yung lagay ng panahon, habagat. Kung kayo po yung nakasakay sa bangka, what would you do? Una, tatalon, palabas sa bangka. Pangalawa, gigisingin si Jesus. Pangatlo, magdadasal. Di ko alam kung anong gagawin ninyo. Itong kwentong ito, traditionally, ay interpreted sa dalawang bagay. Una, itong pangyayaring, itong bangkang ito daw, ay ang image ng simbahan. Image ng simbahan. Isang simbahang naglalayag. Minsan maalon, minsan hindi. Minsan okay, minsan hindi. Minsan nachichismis, minsan hindi. May panahong okay, may panahong hindi. And the church is reminding us na kahit anumang mangyari sa simbahan, stay no matter what. Stay no matter what. Sabi nga ni Bishop Barron, it's not time to leave the church. Pag nagkra-crisis ang simbahan, it is not time to leave the church. Stay no matter what. Huwag pong tumalon sa bangka, ha? Palabas. Stay. Secondly, itong pangyayaring daw ito, na ito ay yung mga disciples, nire-represent tayong lahat. Yung buhay natin bilang individual sa simbahan. At ang mga alon, remind us of our struggles. Struggle sa parokya, struggle sa pamilya, struggle sa relasyon, generally, struggle sa buhay. Nire-remind po tayo na bahagi po sa buhay natin ang struggles. Ang tawag po dito, in Tagalog is pagsubok. Pagsubok. At ang pagsubok daw ay nariyan to measure how faithful we are to God. To measure how faithful we are to God. Sa gospel inyo pong narinig, na habang nasa bangka sila, malalaki yung alon. Tulog po si Jesus. Siguro most often sa buhay natin, ganyan din. Maraming problema, at ang tingin natin ay tulog po ang Diyos. Diba sabi nga sa kanta, natutulog ba ang Diyos? Tulog po ang Diyos. So what do we do? What do we do? Naalala ko one time, kasi na-assign ako sa isla eh. Patawid ako sa isla from the town, medyo masamang panahon. May kalakihan yung bangka. Nasa kalagitnaan kami, naku, talagang malalaki na yung alon. Basang-basa ang lahat. Tapos may nakita kong isa, babae siya, medyo may edad na. Nagro-rosaryo, nagdadasal. Pag natingin siya sa akin, ako'y na-smile sa kanya. Na-smile ako sa kanya habang nagdadasal siya. Tapos, pag natingin ulit siya sa akin, ako'y na-smile sa kanya. I was thinking, siguro tinatahawag niya lahat ng mga santo. Ako, baka lumubog yung bangka kasi lahat ng santo sasakay, di ba? Baka lumubog yung bangka. But she was praying. She was praying. And in the gospel, like the disciples, yung mga disciples, they prayed actually. Ginising nila si Jesus. At ang sabi ay, Panginoon, tulungan po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami. Somehow, itong pangyayaring ito, tinuturuan po tayo sa buhay. Well, feeling po natin na tutulog ang Diyos, kahit ganun pa man, still, tumawag po sa Diyos. Panginoon,
tulungan po ninyo kami. And this is our prayer for today. For those who are suffering, sa lahat na may pinagdaraanan. Lord, save us. Panginoon, tulungan po ninyo kami. Tumayo na po ang lahat.